GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News. Naku, hanggang kailan kaya itong masamang panahon na pinalalala pa ng bagyong Goryo at may isa pang bagyo, ha? Abay, sasagutin niya ng ating resident meteorologist na si Nathaniel Cruz. Mantani, good morning po. Good morning, Igan. Okay. Itong bagyong Goryo, sabi niyo, hinahatak yung habagat. Yes, Igan. Eh, may papasok pang isang maghahatakan na to. O yun, ang Sa mangyayari. West Philippines si galing kasi, di ba? Yung isa nasa may kanlurang bahagi ng Luzon, yung nasa kaliwa. Itong si Goryo, nasa may kanan yan. So, ang mangyayari ngayon, malibang kay Goryo na umahatak ng habagat, ayan, yung tinitingnan natin sa screen. Yung nakikita yung parang gray na icon, yan yung tropical depression na ngayon. Pero yan ay nasa labas ng PAR. Yes. So, nagtutulong ngayon yung dalawa para humatak lalo ng habagat. So, yung hangin na kulay, yung araw na pula, yan yung habagat na nagpapaulan ngayon dito sa Luzon. So bottom line, ang epekto niyan, malalakas sa ulan. Mas lalong malalakas sa Mas pagulan. malalakas na. Oo, yun ang isang ano. Kaya ngayong araw na ito, inaasahan natin yung mas malalakas na ulan kaysa kahapon, araw ng Huwebes at saka ng Miyerkules. So, dahil dito sa pinaiigting na ito na habagat. Gano'ng kalakas bang tani? Noong 2012, nakaranas din tayo ng matinding habagat. Maraming binahanon. Ganon din ba ang i-expect nating lakas sa mga pagulan? Oo, ganun din. Ha? Lalong-lalo na, yung bagyong Goryo ay papunta ng Taiwan. Kasi yung mga ganyang track ng bagyo na mula dito sa may silangang bahagi ng ating bansa, papunta ng Taiwan o northward, yan yung talagang posisyon na hahatak ng gusto ng hanging habagat. Dati wala namang signal yung Wala. mga habagat. Ngayon meron tayong yellow, orange and red. So ngayong araw na to, anong warning? Rainfall advisory. Rainfall tama. advisory o Siyempre. warning na mabibigay natin. Hindi, ang ano natin ngayon, depende yan doon sa nakikita ng pag-asa. Kasi meron na silang kakayahang makita kung may paparating bang dami ng ulan sa loob ng 1 o 2 oras. So yun ang magiging basehan. Pero base doon sa kanilang latest advisory, talagang malalakas sa pag-ulan ang dapat asahan. Hindi lang dito sa Metro Manila, kundi sa malaking bahagi ng Luzon. Kanina pinapakita natin Ayan. yung 2012 tsaka Yung split screen, 2017, balik di natin. ba? Yung dami ba ng ulan ngayon kumpara nung 2012? Ano ba? Na halos nagkakatugma na ba? O yung binuhos na tubig? Hindi, mukhang mas marami yung 2012. 2012. Pero mapapansin nyo, yung 2012 na kung titingnan nyo, baka hindi nyo na matandaan, wala talagang bagyo na nasa loob ng PAR noon. Merong isang mahinang bagyo, sinimulan niya yung hanging habagat, pero magkaroon ng isang bagyo na nasa norte ng bansa, nasa may labas ng PAR, yun yung talagang humatak ng habagat. Pero wala siya sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yan nagsimula, yung 2012, diyan nagsimulang ma-realize sa mga tao na hindi mo kailangan isang bagyong tatawid sa Pilipinas para magkaroon ng mga At pagbaha. isang araw lang binuhos to? Yung Hindi naman, 2012? mga halos 2 o 3 araw. Eh ngayon kasi, kahapon, umulan. Ngayon sabi niyo mas malakas. tatlong Over araw the to. weekend. Pangatlong araw na to. Miyerkules ang Over- simula, then Yes. Huwebes, tapos ngayon. And over the weekend, makaka-expect inaasahan pa pa rin tayo. natin yung Sabado at Linggo. Pero yung Sabado at Linggo, Pahina na. medyo papahina na dahil Okay. yung bagyo ay papunta na ng Taiwan. Yung ulan ngayon na marami, lilipat ngayon yan dito sa may Ilocos region, dyan sa may Cordillera. So, habang, yun yung Mang Tani, more or less parehong circumstances yung 2012 tsaka ito. Wala nang bagyo yung na yung 2012. pero yung bagyo mo ay wala sa hindi nagla-landfall. Okay. So yun ang ano natin at kaya yun yung paalala hindi lang sa mga tao no, doon sa mga local official na huwag niyong hintayin na magkaroon ng typhoon signal o tropical cyclone warning signal para maano niyo kung gaano karami ang ulan. Dahil dito Nanonood Mang Tani si Vice Mayor Joy. yun. At hindi lamang sa Quezon City. Halos Pasig, Makati rin, hindi lang sa Metro Manila. Sa malaking bahagi ng Luzon. Ba't ang reaksyon ng tao ganito eh? Habagat pa lang yan. Ba't parang bagyo daw? Ayan, ano pagkakaiba? Yun. Yun ang Di ba? isang ano natin na sa ngayon kasi nararanasan na natin, nararamdaman na natin yung epekto ng habagat dahil marami ng pagbabago. Yung mga dating lugar na kailangang may bagyo pa bago bahain, ngayon, ulan na lamang, wala nang hangin, magkakabaha na. So, ayun ang pagkakaiba kasi ng signal. Ang signal kasi, para sa hangin yan. Yes. Okay. Yes. Paliwanag mo yung kasi ang sinisisi o ang dinadahilan ni Vice Mayor kanina, kahapon kasi nakalagay sa pag-asa Light to moderate. Light to moderate. So, yung naranasan ba natin kahapon, light to moderate yun? light to moderate, pero sa isang particular na time frame. 2 1 o 2 hours oras lamang yun. Ang habagat, maghapon yan na magbibigay siya ng pagulan. So, posibleng yung advisory na natanggap ni Mayor, hindi ko natin sinabi sa kanya, light to moderate, pero sa loob lamang ng 2 oras. Beyond 2 hours, pwedeng maging heavy na ngayon yun. Nagbabago Ang ganun na nga nangyari. Yun ang nangyari, na pagkatapos noong mahina hanggang katamtamang ulan na yon,
bigla, eto na, lumakas. Ganyan ang karakteristik ng ulan ng habagat. Bugso-bugso So yan. ngayon, tama yung desisyon niya na suspindihin nga ang klase sa Quezon City. Oo. Kasi ang titingnan mo Mas ngayon, kung malakas ikaw ngayon. ay nagdidesisyon, buong maghapon, ano ba yung nakikita nyo? Ito ngayon, nakikita nyo, pagkatapos niyan, ngayon, kung sinabi sa kanya na maghapon po hanggang katamtaman lamang, posibleng, yun ang maging basihan mo para sabihin, walang dahilan para magsuspindi tayo. Parang ang ng klase. hamon dyan, magiging proactive ka ba o Yun. reactive? At yun nga sabi, pwedeng sabihin, worst case scenario, habagat itong pinag-uusapan natin. Hindi ito pangkaraniwang thunderstorm lamang na pag ibinuhos ka sa isang oras, tapos na. Mamaya na uli, posibleng wala nang susunod. Ang habagat, dyan ang gagaling yan sa may West Philippine Sea na bungkus-bungkus na ulap yan na pwedeng mawawala. Katulad ngayon, bahagyang nawala yung ulan. Hindi ibig sabihin yan maghapon na nawala ng ulan. Kasi minsan, di ba, uulan, tapos biglang, bakit ang Mawawala. araw? Yun yun. Ganun naman, di ba? Kaya nga forecast Yun ang inaano natin. Unpredictable ang lagay ng panahon. Yes, so yun ang ano lang natin na habagat itong pinag-uusapan natin, hindi direktang epekto ng Ng bagyo. Bagyong Goryo. Okay, maraming salamat po, Mantani. Nathaniel Cruz, ating GMA resident, meteorologist.